Alright, ayan, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet. At sa video na to, narito ang part 2 ng ating calculating weekly and monthly wages in case lang na nakulangan kayo dun sa mga examples natin dun sa previous video. So ito ang ating lesson for the first week dito sa ating General Mathematics grade 11. Okay? So, simulan na natin para marami tayong ma-discuss. So, nag-prepare ako dito ng 10 problem and then with solution, guys. So, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung paano nakuha bawat isa. Okay, so una dito, yung annual salary ay i-convert natin sa weekly wage. So, dito meron tayong problem. For example, si Carlos daw ay kumikita ng 520,000 pesos per year. So, yung 520,000 pesos per year na yan yung annual salary na tinatawag. Yan yung kabuuang sahod niya sa isang taon bilang isang office worker. So, what is his weekly wage? So, ang solution dyan, guys, pag pinapahanap yung weekly wage, i-divide nyo lang yung annual salary sa 52 kasi meron tayong 52 weeks sa isang taon. Then, kapag dinivide nyo yan, makikita nyo na ang sagot ay 10,000 pesos per week. Ganun lang kadali yon. Okay, tuloy natin. Next, meron naman tayong annual salary to monthly wage. Paano naman kung sa buwanang sahod naman? So, let's say si Grace ay merong annual salary na 600,000 pesos. Then, ang tanong is, magkano yung kinikita niya kada buwan? So, kapag ganito naman, ang gagawin nyo lang is i-divide nyo lang sa 12 yung annual salary. So, magiging sagot is 50,000 pesos per month. Yan. Diretso number 3. So, paano naman yung hourly rate? Paano malalaman yung weekly wage kapag given yung hourly rate and yung oras na nagtrabaho ka? So, sabi dito, si Liza ay kumikita daw ng 180 pesos kada oras and nagtatrabaho siya ng 40 hours a week. So, what is her weekly wage? So, madali lang tong mga ganitong klase ng problem kasi gagawin mo, i-multiply mo lang yan. So, yung rate niya na 180 pesos per hour, ita-times mo lang dun sa 40 hours na nagtatrabaho siya. So, the answer is 7,200 pesos per week. So, yung kalaban mo na lang dito is kapag di ka marunong pumindot sa calculator, yun. So, starter pack mo yon kapag grade 11, pagpasok mo ng grade 11, dapat marunong kang gumamit ng calculator. So, paano naman kung monthly wage ang pinag-uusapan? So, dito meron tayo na si Paul ay kumikita ng 250 pesos per hour at siya ay nagtatrabaho ng 40 hours sa isang linggo. No? So, what is his approximate monthly wage? So, para masagutan ito, una mong kailangan gawin is alamin mo muna yung weekly wage. So, ang weekly wage natin ay 250 pesos. Ita-times mo yun sa 40. So, lumalabas 10,000 pesos yung kinikita niya kada linggo. Now, para malaman mo yung monthly wage, meron siyang dalawang bagay na ginawa dito. Una, yung weekly wage na 10,000 pesos ay minultiply niya sa 52. Yan. Bakit? Kasi sa isang taon ay mayroong 52 weeks. Kaya yung mismong 10,000 na kinikita niya sa isang linggo, what if kitain ko yan sa loob ng 52 na linggo, which is isang taon yon. Then after that, i-divide mo siya sa 12. So kapag dinivide mo siya sa 12, ibig sabihin naman nun, itong 12 na yan is months. So I guess yung sagot dito will be 520,000, parang ganun, dito sa part na to. And then kapag dinivide mo siya sa 12, ito yung kikitain niya kada buwan, 43,333.33 pesos. Yan. Now, yung weekly wage naman natin na may kasamang overtime. Syempre, lalo sa panahon ngayon, kapag hindi ka naman, halos wala ka namang gagawin sa bahay or hindi ka pa naman pagod, so pwede kang mag-overtime. Yung overtime, depende yun sa, sa institution kung saan ka nagtatrabaho. Kung hindi naman kayo papayagan na mag-overtime, umuwi ka na lang. Okay. So, for example, si Jenny daw ay kumikita ng 200 pesos per hour. Ayan. And then, nagtatrabaho siya regularly, merong 40 regular hours. Ngayon,
higit doon sa 40 regular hours na yon, nagagawa niya pang magtrabaho ng 6 overtime hours. Yan. So, 6 hours para sa overtime, na kung saan yung overtime ay binabayaran ng 1.5 times her regular rate. Hindi siya dinodoble, no? So, 1.5 times lang, hindi siya times 2. So, the question is, what is her weekly wage? So, ang unang ginagawa dyan, yung regular pay, guys, yun muna yung kinukuha. So, basically, 200 times 40 lang yon para, ayan, yun yung sahod niya sa isang, sa kabuuan, no? 40 regular hours sa isang linggo yan. So, meron ka ng 8,000 pesos doon. Now, paano naman yung overtime pay? So, para makuha mo yung overtime pay, yung 200 na regular rate niya, ita-times mo yun sa 1.5. Hindi siya times 2 talaga, no? So, 1.5 lang. And then, ita-times mo rin siya doon sa kung ilang oras. So, 6 overtime hours yun. So, pag pinag-multiply mo yan lahat, magiging 1,800 pesos. Now, para makuha mo yung total pay niya, yung weekly wage niya, ipagpa-plus mo lang yung 8,000 at yung 1,800, meron ka ng 9,800 pesos per week. O, di ba? Multiply and addition lang. Multiplication and addition lang yung ginagawa natin. Number 6 dito, weekly wage naman na mayroong kasamang allowance. For example, si Mark ay kumikita ng 220 kada oras and nagtatrabaho siya ng 40 hours a week. Yung parang nagiging standard na to na sa isang linggo, 40 hours yung trabaho. So, kung bakit naging 40 hours dito sa Pilipinas? Kasi, from sa isang araw, ang ideal na work hours ay 8 hours yun. Tapos 5 araw yung weekdays. So 8 times 5, 40. Ngayon, yung weekly allowance, tumatanggap siya ng 1,500. So may allowance siya. Yung allowance na yon, pwedeng para sa pamasahe, pwedeng para sa food. Yan, food and transportation. Commonly, yan lang naman yan. And then, ang tanong is, what is his weekly wage? Yung natatanggap niyang pera. So, regular pay, syempre, yun mo nilagi mo isosolve yung regular pay. Minsan kasi parang ang hirap nitong intindihin, pero lagi lang kayo magfo-focus doon sa pagkuha ng regular pay. So, regular pay, 220 per hour times 40, so meron na siyang 8,800. Now, meron pa siyang natatanggap na allowance na 1,500. So, pag pinag-add natin yan, so meron tayong 10,300 pesos. Iyon. Siguro kung itong mga pinag-aaralan natin nagiging pera, ang yaman mo na, no? Kada tamang sagot. So, next, si Rose naman ay kumikita ng 480,000 pesos annually. Okay? So, ano naman yung monthly wage including annual bonus? Yan. So, itong 480,000 guys, kinikita niyan sa isang taon, ha? Pero kung kaya mong kitain yan sa isang buwan, napakalupit mong nilalang, no? So, bukod doon, meron siyang annual bonus na 60,000 pesos sa loob ng isang taon yan. So, the question is, what is her monthly earnings average? So, para malaman mo yung total annual earnings, yun muna yung kukunin mo. So, ipagpa-plus mo yung annual salary na 480k and then yung annual bonus na 60k. Yan. So, meron ka ng 540,000. Ngayon, gusto mo malaman yung monthly earnings on the average. So, 540,000 divided by 12, the answer is 45,000 pesos per month. Yan. Number 8. Yung weekly earnings naman galing sa commission. So, dun sa previous video natin na-discuss ko na yung commission. So, pag sinabi natin commission, yan yung mga porsyento ng sales na nakukuha mo dahil syempre ikaw yung nag-promote parang ganun. So sabi dito, a salesperson earns a 4% commission on all sales. If he sells 150,000 pesos worth of products in 1 week, how much commission does he earn? Yan. So yun yung gagawin natin naman dito. So 4% commission. So kung ang napagbentahan niya ay 150,000. So, tignan natin dito guys. So, for the key answer dito, meron tayong commission is equal to 4% times 150,000 pesos. So, yung 4% guys, tatandaan nyo lagi kapag na-percent yan, i-convert nyo yan muna sa decimal. So, 4 divided by 100, the answer is 0.04. And then, ita-times mo siya sa 150,000
pesos. Yun yung kanyang total sales, 'di ba? So ibig sabihin, kapag pinag-multiply natin yan, makakakuha tayo ng 6,000 pesos. Yan ang kanyang commission. Yan. So, kumbaga, out of that 150,000 pesos, yung 6,000 doon sa kanya. And then number 9, weekly earnings from piecework. So, yung piecework naman, yan yung kinikita mo sa bawat piraso na nagagawa mo, na napoproduce mo. So, let's say a factory worker is paid 18 pesos per item produced. She produces 450 items in 1 week. So, how much does she earn? So, gagawin mo, pag multiply mo lang, 18 times 450, the answer is 8,100 pesos per week. And then, lastly, meron tayong weekly wage, tapos kasama yung commission. For example, si Nathan receives a weekly salary of 7,500 pesos. Tapos may kasamang 2% commission on his weekly sales. So, if yung sales niya ay nagtotal sa 120,000, so how much does he earn for the week? So, yun yung tanong. So, ang gagawin mo lang, una mong gawin is kunin mo yung commission na 2% ng 120,000. So, guys, huwag nyo kakalimutan kapag naka-percent, gawin nyo munang decimal yon. So, 2% is 0.02 sa decimal yan. Doon mo ita-time. So, 0.02 times 120,000 is equal to 2,400. So, meaning out of this 120,000, yung 2,400 dyan ay kay Nathan na yun. Then, para makuha mo yung total earnings, yung 2,400 ay ipa-plus mo doon sa kanyang weekly salary na 7,500. So, pag pinag-add mo yon, the answer is 9,900 pesos per week. Alright, so I hope naintindihan nyo ito ang ating part 2 ng ating calculating weekly and monthly wages. Sana hindi na kayo nabitin and pag-aralan nyo itong maigi kasi syempre, yung mga activities natin ay, especially mga written works, ay dito tayo kukuha ng mga questions or mga idea para sa ating mga quizzes. So, hanggang dito muna. Pa-like naman, pa-share, and then subscribe na rin kayo. Pwede rin ako i-follow sa TikTok, IG Caro, and then sa YouTube, that is Sir Lupet TV. Meron din tayong Facebook page, Sir Lupet TV. Yan. So, follow nyo na yan lahat, guys. Hanggang dito muna. Maraming salamat. This is Sir Lupet, nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw, lahat ng to maging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Ingat, nasan ka man. God bless you and goodbye for now.